public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ko kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang sa title na title pala, huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpapalo sa'yo kung sino-sino maraming nagpapalo. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilinlang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging, hindi ko ano yung particular na... Ito pakikita ko sa'yo, yan o. Hindi ko po alam kung anong particular doon na... Attorney, gumawa ka ng vlog. Yes po, ako po. Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa'yo. Hindi ko maniwala kung paano ko silang napaniwala. Pero itong sinabi mo ito, may pakulo ako at panlilinlang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwala, hindi mo naalala ito. Mr. Chair. Mr. Chair. Actually po, doon yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung dalawang pong kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Sagalang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi, pag sa Liwasan kasi sa... Huwag mong nililihi sa usapan, ano? Bilang usapan, yung panlililang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon po kita, Honorable Congressman. Anong panlililang ang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon sa stage. Hindi pa yata, kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon, anong parte ng speech ko? Ang nililang ko ang mamamayang Pilipino. Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa stage. Ano nga, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlililang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko, kung ano yung... Ang dami ko na po kasi naging content ko. Hindi ganun. Ako kapag ka sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yun, maaalala ko. Pag nilidlang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalat ng vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman, kapag ka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barber sa Lamboyan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. I-establish mo. Ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputabling institusyon. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog yun. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol doon sa rally. Ano nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala naman lang maisip. Ito yung uri mo na hindi kailangan talaga nagbablog eh. Nag-mislead mo yung mga tao, nililinlang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilinlang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilinlang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaataka rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagkat may pasihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto nila niyang tingnan siguro kung ano yung mga seats ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito. Wala akong makitang panlilang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Gusto, panoorin ko po mamaya itong ano, kung ano. Yan ang hirap natin, Mr. Chair eh. Ano po kasi... Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretso. Wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling ko sa rally. Ibig mo sabihin na harap ako sa rally pagkalakilay para mandilang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka dapat na abogado eh.
ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumula na basihan. Kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair. Nakita niya yung isang tarpaulin, isang billboard na na-install doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Etong si Marcoleta kanya, walang kahihiyan ito. Tanga pala yan. At ikinahihiya na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat, akalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Di ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay ganyan. So, kinakailangan, Mr. Chair, nasagutin ko. Ang pagkakasabi ko lang po, nasagutin ko. Miss ka ako, hindi kita kilala, pero medyo nasaktan lang ako, pero nandun na lang, kung papasensya na kita, sapagkat ako'y public figure. Kung kulang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagkat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo, baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron. At hindi naman po ipinaalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo rin isang senador, inakala niya siguro magiging maganda rin para sa kanya kung kami po'y magkasama. Eh ako naman po'y wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay tatamaan. Ito nga po yung napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema eh. Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States Bill versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscesses of official norm. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya ko na lang siyang itolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputable institution. Dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. Pagkatapos ay tatanungin kita ngayon, kung anong panlilinlang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang idemanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh, kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan itong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakipo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. And with that, Congressman Marcoleta, that will serve as your time as interpolator. Naka-interpretation mo. But I will not deduct that sa time mo, Congressman Marcoleta. Okay. Attorney Rigid, you still want to pursue your or that will be it? So yun lang po. Siguro hindi give you time also to answer back on panoorin mo muna yung mga vlog mo. Later on, you can approach us if you wanted to defend your Dapat nga mag-isbar pa yan eh. You have your time, Congressman Marcoleta. We'll be giving time to Attorney Rigid to defend himself. To fairness, and magiging equal lang treatment natin sa lahat. What we wanted here is to be fair, no? Para give also a chance to Attorney Rigid para to prove himself by watching yung mga vlogs na ginawa niya. Sige, go ahead, sir. Mr. Chair, yun po yung sinasabi ko na kapag kakasuhan halimbawa isang vlogger, tulad ko sa kanyang sinabi ko, kung public official yung naging subject ng aking vlog, ipo-prove na malicious yung intent ko. Yun yung pagkakaiba. Pagka-private naman,
Hindi, presumed ka agad na malicious. So, yun po yung pagkakaiba. Kaya, yan po yung ano. Ang isa pa, yung mga members po ng Congress, lahat po tayo, kahit ordinary citizens, may freedom of expression, freedom of speech. Kami rin mga vloggers, mayroon. Ang pagkakaiba lang po natin, kayo pag nasa Congress, hindi kayo pwedeng kasuhan. Kasi may privilege kayo, ano mang sabihin nyo. Pero kami, kahit vloggers kami, pwede kaming kasuhan. Yun nga lang, ang pagkakaiba, ang magiging defense talaga namin, freedom of expression. Kaya nga, kapag kinasuhan kami ng private individuals, ipuprove nung malicious na agad ang presumption. Pero sa public figures, ipuprove na may actual na malis kami sa sinabi namin. Yun ako. Hanapin ko kung mamaya yung ano, kasi ang dami ko naman na contents na nakreate kay Congressman Marcolita. So talagang hindi ko na po masagot. Pero sorry po kung ano. We understand your situation, Okay. Attorney. Kaya nga, I have given you a chance para ma-review naman po yung mga vlogs nyo. And it goes to everybody as well, especially to those who have not attended this hearing. Fair po yung ating gagawin na pagdinig dito. Pakikinggan po namin kayo at titignan po natin, babalansin po natin. Katulad po niyan, may mga ganyan sitwasyon na personal, yung naging approach po ni Congressman Marcoleta against him, dahil napanood niya, we wanted that to be clarified. But of course, we have to give chance to everybody to speak at ipaliwanag kung bakit. So, basically, yung gusto natin mangyari, it might help us in the amendment that we wanted to file dito po sa 10175. So, bago po po i-recognize si Congressman Ador Prieto as the first interpolator, we wanted to give a chance sa isa po nating presenter. Bigyan muna natin ng chance si Mr. Felipe F. Salbosa, second. Siya ba to? And Nice Moro Corpetina. Okay. Only one presenter. Only one presenter, right? Chair. Wait. 1 second lang, 1 What second. about? Yung sinasabi niya sa ANC, 3 months ago pa yung post niya. Sige, mamaya na yan. We will be giving you a chance. For the record lang. For the Yes, record. we'll be giving you a chance on your time as an interpreter. After all, pangatlo po kayo. So sige, go ahead, Mr. Felipe Salbosa. Mr. Chair, ayaw na po namin mag-overlap sa presentations ng iba, and to maximize the committee's time, ang gusto po namin na inimitahan po kami ng committee para ipasok po siguro sa consideration ninyo yung konsepto ng FIMI or Foreign Information, Manipulation, and Interference. No, so kami po ay fact-checker din kagaya ng Vera Files. Meron po yung i-represent. Meron po. Can you kindly put it onto our system para at least we can watch it? Yan, sige, go ahead. Fact-checker po kami kagaya ng Vera Files, pero hindi po kami third-party fact-checker ng Meta, pero member po kami ng IFCM. So, as fact-checkers, meron po kami sinusunod na code of ethics. No? Pero we are starting to move beyond fact-checking and into yung tinatawag namin na FIMI or Foreign Information Manipulation and Interference. So very recently, meron po kaming na-discover na network ng mga 100 social media accounts sa X, yung dati pong Twitter, na gusto po namin i-flag. No? In a nutshell, yung FIMI po ay mga coordinated bahagi po ng technique nito ay ang mga coordinated activity sa social media na kasama po doon ng disinformation at propaganda. Pero, hindi po siya criminal wrongdoing. No? Pero as journalist, sa tingin po namin, trabaho namin na i-flag po itong mga activity na to kasi ang objective po nito ay i-influence ang ating democratic processes. So, 24, may post kasi si Honorable Congressman Marcoleta, ang post niya, yung tungkol sa pagbisita niya sa Naga. Taga-Naga po kasi ako, nakipagkita siya kay former Vice President Bibi Leni. So ang post ni Honorable Congressman Marcoleta, na yun yung mark ng pagiging statesman.